Magandang araw po mga kababayan ka-Pokemon. Dito po kayo sa Jesra Trading. Mission Impossible po tayo na paramihin po natin ang ating followers. Ang ating community po ay ating pong palakihin. Samahan niyo po ako. At mag-educate po tayo sa ating mga kababayan patungkol po sa Pokemon investing and sealed collection. At noong nakaraan na pag-usapan natin yung investment side po ng Pokemon collecting, na kung saan po mga ka-Pokemon na importante po ang long-term point of view natin, that we're going to keep them sealed for the longest time, and then yung quantity, no? Yung bilang po mga ka-Pokemon. So, let us start small. Mag-accumulate po tayo ng mga products paunti-unti. Kung kaya po nating biglaan, pero para hindi po masyado masakit sa bulsa, ay pakunti-kunti po tayo mag-accumulate. And over time, ay magkakaroon po tayo ng appropriate amount na collection or enough investment para po maging profitable at magkaroon po tayo ng ROI, in the sense na maging beneficial po yung ating mga investments or yung ating mga products na sealed dahil meron pong enough quantities. So important po mga ka-Pokemon yung dami po ng ating mabibili. Sa una, syempre konti lang, pero over time ay dapat mapalaki po natin. And that's going to make the difference, yung quantity ng mabibili po natin. So yun din po yung general mistake ko po mga ka-Pokemon, na nagkakaroon din po tayo ng missed opportunities dahil hindi po tayo bumibili ng enough quantities, especially right now po na lumabas na po ang Surging Sparks and then yung Prismatic Evolution. We are facing a dilemma na kung saan po ay very limited po ang supply. And right now, to update everyone, ay sold out na po sa Pokemon Store ang Surging Sparks Booster Box. Surging Sparks Booster Box, mga ka-Pokemon. So, ang ibig sabihin yan, tumatakbo na po sa almost 10,000 pesos po ang Surging Sparks. Ang Surging Sparks Booster Box. So, in a way, I did good. Kasi binili ko po ito ng regular price, mga ka-Pokemon. Itong Surging Sparks ito, sa mall ko po binili. So, ayan, over time ay mag-appreciate po ito ng value, lalo na po, hindi po ganun karami ang supply ng Surging Sparks. Anyways, mga ka-Pokemon, binili ko po ito as an investment lang, or as a security or insurance lang. Kasi hindi naman po enough ang aking pre-order ng Surging Sparks Booster Box, kasi nag-cancel po ako at the last minute. So, hindi ko po na-accumulate yung dapat kong i-accumulate na number sa booster boxes. So, ang nakabili lang po ako talaga na satisfied ako sa amount ay ang Pokemon Center Surging Sparks. So, importante po mga ka-Pokemon yung quantity, no? At habang below MSRP or below manufacturer's suggested retail price po yung ibang mga Sword and Shield sets, ay doon po tayo bumili sa mga underrated or undervalued sets para po doon po tayo magkaroon ng potential sa upside ng mga products para hindi naman po tayo totally mahila ng mataas na presyo po ng mga Pokemon products. At yan po mga ka-Pokemon, ang gusto natin bigyan pansin po, na very positive po ang Pokemon investing, sealed collection. Bakit po? We're talking about tangible assets.
Gawin niyo po ito, especially if nag-enjoy po kayo sa art, nag-enjoy po kayo sa Pokemon characters, sa franchise na ito, sa mga sets na ito. Kung talagang hilig nyo na po ito, then it's going to be beneficial po sa inyo dahil you will be ahead of others na ang purpose lang po nila ay monetary or financial. Pero sa'yo, ikaw, kung talagang hilig mo ang Pokemon, nanonood ka na ng series nito or nagpi-play ka na ng game ng Pokemon at na-appreciate mo as a whole yung Pokemon, then you're going to be ahead of others na ang very purpose lang nila ay monetary or financial gain. Bonus na lang po para po sa atin, sa mahilig po talaga sa mga collectibles, even though they are only shiny cards, shiny cardboards, ay maging ahead of the game ka kasi appreciated mo yung tangible product na ito, tangible object na ito. So you can hold it, you can play with it, you can touch it, you can see it, and you can tell things about it to your friends, maging conversation piece siya. So it's a tangible asset, and you can put it on display sa inyong living room po, mga ka-Pokemon. So yan po ang benefits ng pagkakaroon po ng mga products na ito. And you'll be ahead kung nai-enjoy mo siya. Plus, over time, ay yung potential niya na mag-appreciate in value ay very high. Very high po, mga ka-Pokemon. Especially po kung hindi mo po bubuksan ang inyong products. Kung hindi nyo po bubuksan ang inyong mga packs. At yan na po ang mga update po, no? Pagdating po sa Surging Sparks, sa mga susunod na pagkakataon ay mag-update po tayo, magpapahayag po tayo ng ilang mga basics ng guide natin na pwede po ninyong i-consider sa collecting portion, sa investment portion po ng Pokemon hobby na to. So mga ka-Pokemon, marami po tayong products available. We are actually, nasa Shopee po tayo, nasa Blue App po tayo, mga ka-Pokemon. So just PM us, visit us, at tulungan niyo po kami na i-grow itong page na ito or itong channel na ito para mapalaki po ang ating community and yung ating mga kababayan ay ma-educate po at ma-orient po sila, ma-introduce po sa kanila ang Pokemon hobby, ang Pokemon investing, at ang sealed collection. So, very enjoyable mag-open ng packs, pero most of the time, you will lose the value of the packs, you will lose the value of your item, so you're better off na keep it sealed. Okay, magbukas po kayo, pero yung ibang mga items po ninyo or most of the items po ninyo dapat hindi nyo po bubuksan. So one of the updates din po gusto kong sabihin sa inyo. So we will share bits and pieces po ng information coming from different sources po, mga ka-Pokemon. Magbibigay po tayo ng introduction, guidance, tapos magbibigay po din po tayo ng bits and pieces po na information. Recently I just checked, sold out na po ang Surging Sparks booster box sa Pokemon Store, as I have said kanina. Tapos, yung PokeRev 5.0 ay sold out na rin po. Sold out na rin po. Last time, I'm asking for pre-orders kasi hindi naman sapat yung budget ko para makabili po ng PokeRev packs. Pero wala pong nag-pursue. Marami po nagtatanong. Pero I cannot give the price. So, unfortunately, as of today, I sold out na po ang PokeRev 5.0. So, it's just going to appreciate in value over time. Kasi especially for us na small-time hobbies, wala po tayo masyadong maraming pondo. We don't have deep pockets. Hindi po available sa atin, especially yung mga very, very, very expensive, yung mga luxurious na mga packs na hindi po talaga natin kayang bilhin ng ganun-ganun lang. Without real investment po, mga ka-Pokemon. Kaya yun po, sold out na po. Yung Pokédex po, yun po yung chance natin. Yun po yung chance natin na maka-open ng mga packs
yung mga vintage packs na tinatawag, yung around 20 years old na packs. Yun po, classic packs po. So, yun po ay available sa PokeRev as a chance. No? Hindi po guaranteed. Guaranteed po yun. Chance lang po yun na ibinibigay po ng PokeRev packs, mga ka-Pokemon. So, ito po yung battle styles. I'm just randomly showing you things para po meron po tayong activity sa screen natin. Pero we are focused on educating and sharing information. At nawa ma-appreciate nyo po ang ginagawa ng Just Trading para lumaki po yung hobby natin, because the hobby in the Philippines is just so small. I do believe na meron pang potential mag-grow ang hobby natin. And let's support each other. Supportan niyo po ang grupo na ito para sa ganoon ay mag-grow din po tayo as a hobbies po sa Pokemon investing and sealed collection. Ayan po, mga ka-Pokemon, Battle Styles. Meron po tayong booster box ng Battle Styles. So, it's just let's say it's just parang, parang memorabilia or remembrance lang po na meron po tayong Battle Styles. It's still gonna go up, no? Over time. Lahat po ng sets, pag hindi natin binuksan, ay mag-grow. But pick the best choice, no? The best set in your own opinion. Tapos, do your best na bilhin. Mag-accumulate po ng set na gustong-gusto ninyo. As you can see, focus po tayo sa Twilight Masquerade and lately Surging Sparks. Hindi po ako nagbebenta ng booster box. Bakit po? Kasi po booster box po 'yan. At may potential pa hong tumaas 'yon. Kaya we are partially ay investor din po. Hopefully na mag-appreciate talaga yung mga items po natin within 3 years hanggang 5 years or hanggang forever kung kaya-kayanin natin. Pamana na lang sa mga anak yung ibang mga boxes po. So, tuturuan po natin kayo ng mga strategies na pwede niyo pong i-consider at mapag-aralan din kung may punto po, or pwede niyo rin pong ihalo-halo yung iba't ibang mga strategies na naririnig niyo sa YouTube para po sa inyong path na pipiliin as a collector or as an investor, mga ka-Pokemon. Kaya po na sinasabi ko sa inyo, mga ka-Pokemon, yung mga products po na ito ay tangible assets or tangible investment. Over time ay i-consider natin ito na talagang valuable po. Kaya po ng Evolving Skies ngayon, sobrang mahal na po, mga ka-Pokemon. Ang Evolving Skies po ngayon ay ang booster box, yung ganito po. Ang alam ko ay talagang nasa retail price lang po yon nung pasimula. Pero ngayon po, yung isang ganito na booster box, sealed, ay maglalaro na po sa 50,000. Few months ago, about 3 months ago, nasa 35,000 lang po yun, 30,000. Pero ngayon, yung isang booster box po ng Evolving Skies ay naglalaro na po currently ng 50,000 pesos. So, isa po yun ng mga talagang desirable at mga chase packs or chase set ng ating mga panahon na kung saan ay tumaas na po ang value po ng Evolving Skies, mga ka-Pokemon. In a way po, mga ka-Pokemon, kapag tayo po ay kulang naman sa budget, wala pong enough extra monetary power, mga ka-Pokemon, medyo late na po tayo. No? Late na po tayo para bumili po ng Evolving Skies. Kasi hindi na po tayo makakabili ng quantity. And then, nag-start na po talaga yung extreme climb or appreciation po ng value po ng item. Kaya ang gusto po natin gawin, mga ka-Pokemon, ay skip na po tayo sa mga nag-appreciate po ng mga sets. Ang isunod na lang po natin yung mga sets na hindi pa ho totally nag-appreciate or hindi pa ho talaga totally nag-climb.
So, let's start dun po sa set po na pinaniniwalaan po natin, yung gusto po ninyo, yung approve po sa taste ninyo, approve po sa inyong perception. At ngayon po, ang mga sets na medyo mahirap na po nagbago na po talaga mga ka-Pokemon. Surging Sparks, wala pong stocks masyado. We're running late. Hindi ko alam kung paano tayo makakuha ng mga products, unfortunately. Lalo na dito po tayo sa Pilipinas. We are at the end of the world. We don't know how to get the products. Kung paano po maging available yung products sa atin. Nasa kahuli-hulian po tayo ng supply chain. Mauuna po syempre ang Japan, mauuna syempre ang US market before us. So, yun po ang trouble natin ngayon. Ang dami na pong nag-i-scalp. Yung nag-i-scalp po, yun yung mga bumibili, yung pinapakyaw nila yung mga items sa kung saan sa stores, tapos nire-resell po nila for a higher price. At nawawalan po yung mga ordinary masses, ordinary people na bumili po, ordinary consumers na bumili po doon sa store na yun kasi na-scalp na po, naubos na po, napakyaw na po ng isang buyer at i-resell niya ito ng sobrang mahal. So, ganun po ang nangyayari ngayon. So, nauuna po sila, especially for Surging Sparks and of course, Prismatic Evolution. Ang mga troubles ngayon ay out of stock na po. Out of stock na po yung mga items na yan, mga ka-Pokemon. At ganun din, ang dami pong kailangan i-print. Pakita natin Paldeyang Fates. Ako rin po ay sold out na po ng Paldeyang Fates, mga ka-Pokemon. Kaya I have no choice. Tingnan niyo po. I bought this from the mall for 1,799. Nagbenta lang po ako dito ng 1,600. Yung iba pa nga siguro nasa 1,550, 1,550. Yun lang po yung pagkakabenta ko kung hindi nagkakamali, or 1,500 pa nga po siguro. Nakalimutan ko na, pero ayan, bumili din po ako kasi I do believe from these sets. Itong Paldeyang Fates na to. So out of stock na po anywhere. Yan po ang nangyayari ngayon sa Pokemon franchise, sa kanilang mga products. Very limited. May demand, pero there's no supply. So the tendency is everything's gonna go up unless na talagang mag-reprint po ang Pokemon to the ground. Yung sabi nila, they're going to reprint into oblivion. Yung sobrang dami po talaga. But I doubt it, no? I doubt it po dahil sa sobrang dami pong sets na lumalabas ngayon. Sobrang dami po ng demand. Hindi ko alam kung makakasabay po sila. Same thing goes with Paldea Evolve. So, hang on mga ka-Pokemon, yung mga nagsisimula, yung mga papasok pa lang sa hobby na ito, relax lang kayo. Don't FOMO, don't be so emotional. And then, control lang po sa pagbili. Basta wag po kayong madala ng overpriced unless na talagang may budget po kayo, mga ka-Pokemon. So, try po lang po ninyong kontakin po ang Jessa Trading at kung ano po yung meron sa amin ay i-share po namin sa inyo sa tamang halaga, sa mababang halaga na katanggap-tanggap na halaga po para po sa market. Pero syempre, may mga instances po, mga ka-Pokemon, talagang hindi ko alam kung saan kukuha ng items. Hindi ko alam kung paano kukuha ng stocks kasi ang stocks po natin ay dwindling po ang stocks natin at yung logistics challenge po natin ay andun po. Kaya ayan, for example, ang dahil kong binentang Surging Sparks Pokemon Center pre-order, binenta ko lang po ng 5,300. Yan po yung Surging Sparks po natin pre-order Pokemon Center. But I do believe sa arrival po ng Pokemon Center na yan around February dito po sa Pilipinas, it's going to be around 8,000 po siguro. Yan, nasa 8,000 na po siguro yan. So, pero baka undervalued ko pa yan. Mga ka-Pokemon. Sa 8,000. So, swerte po yung mga nakabili sa atin ng pre-order. Ito naman po ay Jolteon V. So, inaabangan natin yung may mga Evolving Skies. Ito yung may Evolving Skies sa akin ngayon. At nag-ipon po ako ng mga products sa may Evolving Skies at paunti-unti na pong nagdi-dwindle, nagdi-diminish.
paunti-unti na pong paubos ng paubos. Kasi as a seller, we're just selling. Walang katapos ang pagbibenta. Pero yun po, nauubusan po tayo ng products. So ito po yung may Evolving Skies natin, Jolteon V. Tapos, ayun, yung Trainer's Toolkit. Pakiabot na lang yung Trainer's Toolkit, please. Yung Trainer's Toolkit. Abutin mo lang. Yung purple. Yan, yung purple po. Yan, Trainer's Toolkit, purple. Ito po, meron po ito Evolving Skies. Not really for sale mga ka-Pokemon. It is not really for sale, pero kapag may magkagusto, then binibenta natin. It's for me personally, it's highly collectible. For me, in my own perception and opinion po, mga ka-Pokemon, desirable po siya kasi meron po siyang Evolving Skies, 2 Astral Radiance, tsaka 1 Brilliant Stars, 4 packs po. And then, meron po siyang kasamang Lumineon deck. So, ang ganda po niya, may kasama pa siyang sleeves. Pero underrated po siya. Underrated, hindi masyadong pinapansin po, mga ka-Pokemon. At yun naman po, meron tayong few Pokeball. I'm not really selling it, papakita ko lang po sa inyo. Na, yan po yung mga strategy ko ngayon. I'm getting items na meron pong Evolving Skies. Yan, meron pong Evolving Skies. Mix in yung Evolving Skies. Hindi naman necessarily na lahat Evolving Skies. That's gonna be so tough. Kasi marami na po nag-scalp. Marami na po nauna. At ang kinukuha lang natin yung merong isa-isang Evolving Skies. And to tell you, I do believe ng Evolving Skies ay nasa 1,300 or 1,300 po per pack. Mga ka-Pokemon, and mas valuable po ito. Mas valuable po ito kasi nasa isang package po siya and sealed. Hindi po siya loose pack. Yung loose pack po, yun po yung nakakalat lang or from the booster box, yung loose pack, yung packs po na wala na po sa box. Wala na po sa tins. Loose pack na po siya. So maaaring pinagpilian na siya. We don't know, pero yun na po yung kwento noon. Loose packs, maaaring pinagpilian na siya. So mga ka-Pokemon, hindi ko naman sinasabi sa inyo bumili kayo ng Evolving Skies. It's your choice, it's your option. Pero kung ako tatanungin, I'm more focused on newer sets. Yung pre-orders, kung sana kaya natin. Mapagbibigyan ko kayo lahat sana sa Prismatic Evolution. But it is so hard. It is so hard po. These coming sets. Napakahirap po. Kaya kudos na lang po sa mga makakakuha. Pero ako personally ay may difficulty sa pag-acquire ng Prismatic Evolution. Talagang siguro nagpupuyat sila. O kaya nakakachamba lang talaga. Pero ako talagang nag-e-effort, but it's we are far from the supply chain. We are so distant from the supply chain. Kaya yung logistics po natin napakahirap. Pero relax lang, no? It's a marathon. Relax lang po kayo, no? Meron pa tayong chance along the way. Ang ibig ko po sabihin, mga ka-Pokemon, wag po kayong mag-overpay. At kung mag-overpay man kayo, ay okay lang konti, no? Sobrahan niyo. Pero wag naman yung sobrang mataas na overpayment para hindi po kayo masyado ma-hold up. At it all depends nga po sa budget niyo, sa income niyo. Kung deep pockets po kayo, so you don't care about the money, then probably, no? You can overpay kasi if you're thinking long term, lahat ng yan ay ma-overcome. If you're thinking about your happiness, your pleasure, your collection, lahat ng yan, it doesn't matter. It doesn't matter po. At the end of the day, it doesn't matter kung ang pinag-uusapan niyo po ay ang inyong satisfaction or ang inyong contentment as a collector. And if you have the money, then go for it, mga ka-Pokemon. But tayo mga Pilipino, medyo kilala po tayo sa pagiging matipid. At kung minsan ay pagiging magaling po sa business. Lalo na po yung mga Filipino-Chinese nating kababayan. Kudos po sa inyo. Bilib po ako sa mga negosyante, bilib po ako sa mga kababayan natin sa maraming antas ng pamumuhay. Ang dami po mahisipag na kapwa natin Pilipino. So ito po yung Empoleon team.
Pa-sold out na rin po tayo nito. Pa-sold out na po. Ito po yung isa sa mga binenta natin yung nakaraan. Meron po itong dalawang Evolving Skies pack. So, kung may mga questions po kayo, may mga tanong po kayo, PM nyo lang po ako. So, na-tackle po natin ngayong araw ang long term at saka yung quantity. Very important na meron po tayong quantity. No? May bilang po, na marami po yung bilang. Mas marami, mas maganda. At we should think long term. And we should appreciate this investment side of collecting ng Pokemon. Kasi it is a tangible asset. Tangible po siya, nahawakan, napaglalaruan, nakikita, pwede mapagkwentuhan, pwede mong may pagmalaki. So, I've been mentioning yung bragging rights, no? May bragging rights tayo. Ay, ganda nito, Charizard ito, Pikachu ito, meron ako nito, bihira lang ito, rare lang ito, o kaya mahal na ito. So, imagine mo yun na if you have this booster box, pagkalipas ng 5 years from now, maging gaya din po siya ng Evolving Skies, maging 50,000, maging 70,000, then you have the bragging rights, mga ka-Pokemon. So, imagine nyo yan. If this box is going to be like Evolving Skies or better, no? Or the Prismatic Evolution, it's going to be a better piece of investment in the future. So, who knows, diba? Who knows? So, at the end of the day, this is all speculation. Ako rin po bumili ng Paldea Evolve kasi favorite ko rin po Paldea Evolve. So, as an insurance lang. Parang insurance lang po ito. I'm not really into like massive investor kasi limited lang po tayo. Small time lang po tayo, mga ka-Pokemon. So, we are just trying hard and being generous po sa pag-orient po sa mga kababayan natin kung paano po itong Pokemon hobby na ito sa minuscule way, no, sa maliit na pamamaraan po, mga ka-Pokemon. So, Twilight Masquerade, so wala pong ginagawa kundi mag-collect ng booster box. Paunti-unti lang, paunti-unti. Pag may sobra, then go for it. Especially po, I do believe in the set. Yung itong Twilight Masquerade. I do believe in this set. So, right now, to be honest, ang most ng items ko po ay nasa Twilight Masquerade. Ang most ng assets ko po sa Pokemon ay nasa Twilight Masquerade and Surging Sparks. As well as, ayan, yun na nga, no? Twilight Masquerade, Surging Sparks, Lost Origin, and then Crown Zenith. Some po ay 151, some 151. Pero more on focus tayo ngayon sa Twilight Masquerade and Surging Sparks. So hopefully ay makapag-focus din tayo sa Prismatic Evolution. So yun po, we are transparent to the community, to the group. Supportan niyo po kami. As we support each other po, kailangan po namin kayo para sa community na ito, para sa channel na ito. At in a way, ay makatulong din po tayo. Sa Saturday po, magkakaroon po tayo ng giveaway. So, patuloy din po kaming pagtiyagaan at pagtiisan, suportahan na po sa community natin ng Pokemon Collection. Salamat po muli, mga ka-Pokemon. Isang magandang araw po sa inyo lahat.